Good morning para sa mga aking taga-subaybay ng punto por punto. So, ang pupuntuhan ko ngayon ay patungkol ito sa aming samahan na Vanguard of Democracy. Ipapaliwanag ko lang bakit may mga tampo o galit ba o nagtatampo siguro sa Marcos administration, lalong-lalo na kay First Lady at kasama na rin ang may bahay. Bakit nga ba? Kasi before the campaign period, mayroon na kaming initial na samahan ng Defenders of Democracy at naging Vanguard of Democracy through Security Change Commission. Dahil doon, may nilapitan ako ng isang kaibigan ng ating naging Pangulong Bongbong Marcos. So, kung po pwede daw naming suportahan. Sa ganun, dahil sa Marcos Senior, malaki ang tiwala ko. So, kinumbinsi ko ang aking grupo na kung pusuporta namin. Lahat sila, almost sila ay pumabor. At may iilan lang, siguro wala pa siguro 5 na nag-upos sa mga plano. So, with that situation, bumilis ang aming membership. Although that's membership, it's only a volunteer na nag-i-start pa lang kami nag-organize. So, organization ang aking sinimulan from national down to municipality. So, down to municipality, yun yung objective ko. But the main objective, dalawa lang yun. Dalawa lang rin ang nakakaalam nun sa main objective ko. For the good of the people and for the good of the government. Confidential yun. Yung objective ko. Hindi pwedeng ilabas ko yun. Because kung ilabas ko or unwritten, hindi sigurado maaprubahan ng Security Exchange Commission. Kaya nga yung minsan, kaya nga natagalan tayo pag-registered almost mahigit 1 year yata bago tayo na-consider pabalik-balik. Dahil nga doon sa isa yung may kapangalan, pangalawa yung objective. Ayaw nila ng anti-corruption in anti-communism. Kaya naisip ko, ang Security Exchange Commission ay mga corrupt people and pro-communist. Kaya pabalik-balik kami. Kaya muntik ko na silang ipunto por punto ang Security Exchange Commission. Malapit-lapit na. Mabuti na lang na-approve ang aming request. Yung iba nga lang 3 months approve na. Sa amin more than 1 year before na-approbahan. Dahil nga doon sa objective namin, objective ko kasi ako nag-isip nito, anti-corruption and anti-communism. At may 2 goals ako doon na for the good of the Filipino people and for the good of the country. So yun yung aking plano sa Vanguard of Democracy. Balik tayo sa pag-organize. So mabilis ang aming organization. Although that is only a volunteer. Wala pa talagang oath-taking, wala pa talagang pirmahan ng membership. Only the Region 8 ang mayroong nagpa-member. na may pumirma sila ng membership. So yun, once you sign a membership form, you are now qualified for your rights. For your rights. Now, if you did not yet sign with the contract or membership,
You have no yet rights to demand or anything, ano, in accordance to law. The bylaws was already published after the approval of the Secretary was already published that bylaws. How many times, ano? How many times? So, with that bylaws, hindi pa namin, wala pa kaming first meeting. Siguro mayroon na siguro first meeting by the board and other available officers at tama, may naalala ko at sa Sport Tower 2, Victoria Sport Tower 2 at EDSA near at GMA, ano. So ito 'yun, no. Andyan nakalagay, Sport Tower 2. Yun yung first meeting namin. I think 2022 or 23. Hindi ko matandaan. So yun yung first meeting namin. Maybe 2022. So yun ang first meeting namin at pagkasunod namin. After that, hindi na nagkaroon ng meeting because of waiting for the fund. Waiting for the fund. So, tayo nag-rely tayo sa pundo. It because of promises. Hindi naman actually promises, but consider tayo na nag-aantay tayo ng pundo. As of now, since 2021, as of now, waiting pa rin tayo. Kaya isa yung dahilan, kaya lagi kong nag-issue against the administration, especially First Lady, because during the campaign period, naghiling ako mismo naghiling ng pundo through Martin Araneta. Wala rin feedback si PBM. Nakarating si PBM. Based on information doon ko sa Mandaluyong City, based sa Mandaluyong City ng headquarters, galing doon sa officers nila, wala talagang pundo ang Marcos. Mayroon, yung 2 billion na may nakalimutan ko yung pangalan, sinabi sa akin na nagbigay for campaign period, hindi naman inilabas ng First Lady. What I mean, the attorney Marcos, ano? So, from the start of the campaign period, may problema na nakikita ko. Pundo. Ano? So, ang alam kasi ng Pilipino, especially the vanguard of democracy members, ang alam natin, maraming pera ang Marcoses. Yes, maraming pera, pero hindi pa nailalabas. Kaya nga lagi ang ating presidente naglalabi sa United States para may release na yon. Pero before the campaign period, wala talagang pera ang mga Marcos. Lahat kasi na-sequestered. Isip lang natin na maraming pera. Marami nagsabing maraming pera nasa isla, ganyan. Wala nga eh. Bakit? Pag pumupunta sila sa mga probinsya, ito yung pinupuntuhan ko para malaman nyo for the background. Pumupunta sa mga probinsya, yung tinatawag na karaban. Sabi nga nila, wala kami magawa kasi Carabao ban ang amin na lang. Ibig sabihin, wala silang pera. Excuse me. So, with that, pag pumupunta sila sa mga probinsya, tandaan ninyo, mayroong sponsor. Mayroong sponsor. Bawat province, may sumasagot na mga, kung hindi politician na mayaman, ay mga businessman ang sumusuporta o siya ang nag-i-sponsor sa lahat ng activities ng Marcoses. Dahil nga walang pera ang Marcos. Tandaan niyo yan.
Pero lahat yun nag-sponsor, nasa gobyerno na. Magaganda ang mga position. Katulad sa Bulacan. According to my source, yung may-ari ng Pure Golds ng Malolos, Bulacan, ay siya ngayon ang nakapwesto, kung hindi ako nagkamali, sa Pagcor. Siya ngayon ang nakapwesto. So, sobra-sobra na kung gumastos siya ng 50 million, ay bawi na sa isang buwan lang siguro. Okay. So, isang halimbawa lang yan. Basta lahat ng pinunta ng ating Pangulo ay mayroon nag-i-sponsor. So, yung ating organization, yung Vanguard of Democracy, ay umaasa. Kasi ang karamihan nga alam nila ay maraming pera. Ang masaklap dito, pinasubmit kami ng program of expenses. Program of expenses. So, from national, galing sa akin, down to municipality, pinagsubmit ko ng program of expenses by municipality, region, and area commander. So, ang gusto mangyari ng aming advisor, yung realistic lang na amount na ibibigay. Ang problema lang, nagalit siya dahil masyado daw mapera. Baka lalabas na ito, mukha tayong pera. Yun yung point ni advisor. Baka lalabas tayong mukhang pera sa laki ng amount ng hinihingi natin. Umabot yata ng 2 billion yung hinihingi naming budget to support the campaign period. So, ang gusto kasi ni President Marcos, ni advisor, ay yung reality lang na hindi naman lalabas tayo ng mukhang pera, kaya nagalit siya doon. So, ang ginawa ko, binawasan-bawasan ko. Yun na nga, may nagalit, bakit daw bawasan yung kanilang sinadmit na program of expenses. Kasi kung hindi ko gagawin yun, sa akin lahat bumirang yun. Because I am the president of the organization. So normally, masama't mabuti, sa akin tatama lahat yun. So binawasan, lumiit, maraming nag-react. Hindi na marami. May nag-react lang, konti. Siguro isa o dalawa, tatlo. Ganun lang yun. Kaya ang sabi ko na lang sa kanila, i-itemize nyo yung amount na yan para madepensahan nyo. Ang nangyari, may napikon, umalis. Wala tayong magawa, umalis eh. Pero tandaan natin, we have no rights to demand anything under the heat of the sun. Una, tayo lang ang naghihiling. Pangalawa, we are not yet under oath in Vanguard of Democracy. So doon lang tayo nag-rely ngayon, yung ating samahan na nagkakaisa. Because still waiting, yun na nga, after the election After the election, wala akong binabasa. Nasa isip ko lang yung lahat ng nangyayari ay nasa isip ko yun. In overall, hindi yung sa baba. Kasi pag sa baba, hindi ko na kaya. Ang kaya ko lang abutin hanggang region. Pag province, selected, ang nare-recall ko na problema. Kasi kung pinakilaman ko pang province, mahihirapan na ako. Although pag pinakialaman ko pababa, ibig sabihin yan, binibigay ko rin doon sa upper niya. Kasi alangan ako ang magkukontrol sa lower. Kasi ang control ko lang is up to region. Down to region, dapat kayo na ang may responsibilidad. Now, kung may negligence on the part of the upper, ay siyempre,
papasukan ko yan. Because we are still unconventional. Ibig sabihin, unconventional, hindi pa tayo stable. So meaning, up and down, pwede kong pakialaman yan. Para lang for a smooth operation and designation. Kasi mababagal yung nasa taas. Ako pa ang kumikilos ngayon. Ngayon, once na kita ko ang isang area na wala, at mayroon akong kakilala, ina-appoint ko, sinisilik yan, kung kaya niya o hindi. Once sinabi niyang kaya, ipo-forward ko yan sa taas. Hindi yan po pwede na hindi ko ipo-forward kasi hindi ko nga control. Now, kung naka-appoint ako at mayroong i-insist yung nasa taas, nasa kanyang decision na hindi ko yung papakailaman. Because siya yung may direct control. That is i-management. Hindi ko na yung pakilaman. Ang nangyayari sa ibang sitwasyon, pero isa malang yata yung nagre-react dyan na mabagal nga magtrabaho. So, pag ipinasa ko doon na wala pa doon, now, kung papalitan niya, discretion niya na yon, hindi ko na discretion yun. Kasi ibinigay ko na sa kanya, hindi ko na discretion na pakialaman. Ganun lang kasimple ang management. Nag-designate ako dahil wala pa. Now, ibigay ko, kung mayroon siya ipalit, so be it. Kasi that is his responsibility. Hindi ko yung responsibility. Tumulong lang ako sa kabagalan ng mga area commander natin. Ano? So, ganun lang kasimple. Ano? So, balik tayo sa bakit nagkagano na medyo may kumukontra sa akin na bakit ko daw tinitira si Marcos. Karapatan ko yan bilang isang individual. Ano? Kasi pag ako punto por punto nag-blank against Marcos, that is my personal attack and that is my personal opinion. That is not the opinion of the group. Very clear tayo dyan, ha? Very clear. Kasi may mga pakilemero na hindi naman siya membro, nag-resign verbally through after the meeting. Ano? So, ganun lang yan kasimple. So, ang masakap nito, nagpa-submit after the election, panibago na lang problema. Ako ang humaharap ng problema. Panibago, after the election, pa-submit ulit ng program expenses. Sa akin na naman isinisisi, ako lang naatasan from ni Malacanang na mag-submit ng POE. So, ganado na naman lahat ng tropa. Ang dami naman naglabasa kasi mayroong pinasubmit ng POE. Nangyari, wala rin. Nako, matindi na ang problema ko. Nasa akin na daw yung pera. So, ang dami nag-aklasan. So, sa ngayon, as of now, halos tatlo na lang. Halos tatlo na lang o dalawa yung kumukontak sa akin. And that is a active member o officer. Dalawa o tatlo na lang ang tumatawag sa akin. Other than that, wala na. Tapos you claim that you are a member, that you are ano pa man. Ano yun? Magkiklaim ka pag may kagandahan na. Tanda natin, I am a founder. Ako ang nag-isip nito ng plano na ito. Ang sabi ng mga general yun, mga nagtanong sa akin, tataka, abogado. Sabi niya, sino nag-isip nito? Ako, sir. Okay . So, pinulungan ako sa kanya, executive, yung trusted ko na general, binulungan ko na ito, sir, ang objective ko. Mabigat yung kwan mo, objective mo. Yes, sir, sabi ko, that is for the good of the Filipino and for the good of the country. Yun yung objective ko, mabigat yun, pero hindi ko pwedeng ilabas yun dahil mabigat nga. And that is, napag-aralan ko yan sa unconventional warfare.
training and further of research. Sa totoo lang, how many officers in UP na nag-isip ng ganun? Think of that. Sino nag-isip niyan para sa bayan? Ha? Natanong nga ako yan ni Baron Ni Baron PM 83. Okay ka. Okay ka, Bok, sabi niya. Ang lalim ng iniisip mo. Sabi niya, ranger yun. Pero kasama ko rin sa Special Brigade. Iba talaga Special Forces, ha? Hindi, sir. Natutuwang ko lang to sa inyo. Although that is PM 83, mga estudyante ko sa Airborne. 84 and 83. Although estudyante ko lang yun. No? Mas magaling sila sa akin. Pero yung idea na yan, saan magaling? Sa akin. Tapos may issue na ibigay ko sa iba, palitan ako. Alam ba nila, ang objective ng Vanguard of Democracy, dalawa nga lang ang nakakalam nito. Kaya lang, hindi umaangat dahil nga doon sa nangyaring promises. Nagkawalaan ang mga membro ko. Sabi ko nga, 2-3 na lang tumatawag sa akin. Yun na lang yung active. Meron naman ng mga officers na nagpaalam sa akin na hindi niya makaya, hindi niya magampanan. Meron naman na wala na talaga. Since na-appoint ko siya, wala nang kasunod. So, ikaw ba, isang leader, isang manager, i-consider mo pa ba yun? Hindi na. Kasi kung interesado siya, from time to time, tatawag sa akin. Andito ako. Nasa likod mo, sumusuporta. Huwag kang mag-alala. At least, may assurance sa akin na nandiyan ka pa. So, you will be considered as officer in that area. Now, kung hindi ka tumatawag, may assurance ba? Wala. So, do not insist the previous organization. Okay. So, balik tayo sa pundo. Dahil nga sa pundo, nagkasira-sira tayo. Dahil nga umaasa tayo sa pundo. Ako nga, may pundo man o wala, gula ako ng go. Kaya nga, nagagalit ay misis ko sa akin. Kasi dumudukot ako na hindi niya alam. Kasi pagpaalam ko, bulot abutin ko, di dukot. Tapos pag bumabalik, may pasulubong ako. Hindi niya alam. Pera niya rin yun. Pero minsan, nabibigyan ako. Pero kung itotal mo yun, lugi pa ako. Marami akong sinamahan. Naglabas ako ng pera. Wala rin nangyari. Kaya, okay lang. Kasi that's part of frustration. Hindi naman lahat successful eh. May frustration rin. So kung hindi ko makayanan ang frustration ko sa buhay ko, matagal na akong bumigay. Ngayon, yung frustration, pumasok na nga rin ako doon sa yung ginawa ni General Reyes, pero pumasok sa isip ko, magpakamatay ko sa pamamagitan na nakatulong ako sa bayan. Katulad nito, nilalaban ko yung PGMC. Di bahala na lang nila ako ipaliquidate. At least tumutulong ako sa mga inapi at pinagluluko. Yun yung prinsipyo ko. Mawawala man lang tayo sa mundo, gumawa tayo ng maganda, tumulong tayo sa kapwa natin, mawawala tayo. Ilan na sa grupo namin ang nawawala. Hindi natin alam, bukas, wala na tayo.
Pero at least gumawa ka ng maganda para sa kasama natin, sa ating kapwa Pilipino. Di ba? Yun yung prinsipyo ko. Kaya nga nung ako'y officer, company grade officer, nagugulat sila. Ang tapang ko raw. Hindi alam, doon ko binubuhos ang galit ko sa mundo sa pagtupad sa aking tungkulin. Nagta-transfer ako detachment to detachment. Dalawa lang kami, kasama ko kapgo. Ilang kilometro yun pagitan nun. Sumasakay ako sa bangka para lang makahanap ng kalaban, yung parang Vietnam War. Ginagawa ko yun. Pero noon wala pang mga female soldier. Ako may female kapgo na ako. Nakasama. Asawa pa ng commander. So, ganun ako. So, balik tayo sa issue. Bakit ako matinding galit sa administrasyon? Una, kay Pangulong Marcos, tumatagilid ang bangka natin, ang Pilipinas. Na para bang walang direction. Sa aking pakiramdam yun. Sa aking pakiramdam yun. Tumatagilid ang bansa. Dahil parang hindi alam ang gagawin ng anong tawag nun, ng sasagwan. O kumbaga sa motor, yung driver, hindi alam ang gagawin. Tapos dadagdagan pa ng first lady, diktahan niya. Ay lalong nagkagiwang-giwang ang ating bangka. Dapat ang gagawin ng ating first lady, suportahan niya ang ating Pangulo, pero never dictate his decision. Magrekomenda siya because she is a lawyer. And our president, sabi nga nila, hindi graduate. Pero napagbasihan natin nung hindi siya presidente, magaling siya. Magaling siya magsalita. Yun pala, kulang sa diskarte. Ang namumuno sa bansa, namumuno from president to barangay captain, from general to private. Kahit matalino ka, kung wala kang diskarte, hindi ka magtatagumpay. Kasi ang laban hindi lang nakukuha sa theory. If I cannot mistaken, yung US, during our balikatan exercise at matanglawin exercise by Australia, na counterpart namin during the Special Forces training. Sa training, more on practical sila. 70% practical, 30% lang ang theoretical. Kaya kung minsan mas magaling sila. Kasi nakapokus sila sa practical and 30% theoretical. Tingnan mo sa weapons. Weapon specialist. Lahat ng baril na available sa mundo, pinutok namin. Pinutok namin. Ang masaklap nito, Pilipino nga eh. In every firearms, 130 plus kami. Bawat rifle, if I cannot mistaken, 50 rounds per rifle. Yung assault rifle, sniping rifle, ano pa man, 50 rounds yan. So, ibig sabihin, bihasa kami sa practical, actual situation. Hindi theory. Sulat, exam. Anong makukuha mo dyan? Ipagalingan lang pala ng exam eh, may theory. Hindi naman journalism ang kinukuha natin. Diba? Journalism nga, may mga practical sila eh.
Kaya nga sa schooling, patanggalan ng kilay para sa exam. Okay. To recall with, nung ako'y nag-basic, basic yun. Basic core, pero yung purpose, tanggalan force sa officer. That time, 1994 yata yun. Hindi yung basic, talagang career course para matanggal ang mga officer kasi yun ang isang basis nila para matanggal. Okay. On map reading, 95 ang nakuha ko. 95 ang nakuha ko. Or 99 siguro. Almost perfect on actual practical map reading. In theory, naka-81 lang ako. Kasi yung actual gera na yan dapat alam mo yan. Kaya lang sa artillery, talagang hindi ako na dyan. Kulila tayo dyan kasi yun ang advance ko Pero hindi ko gusto yung advance na yun. Kaya nga lang, dahil nga senior na ako, kailangan maka-under ko. Lahat puno. Except the FA, kaya doon ako napunta. Puro pang-combat yung kunin ko. Balik tayo ngayon sa situation, sa ating vanguard of democracy. Nawala ang mga membro dahil nga umaasa. Pinaasa. May pag-asa pa kaya? Yung 20 pesos, pababa. What I mean, 20 pesos bigas, saka ko na lang i-explain yun. Bakit mangyayari yun? Ang pinopokus ko lang dito, sinasagot ko lang yung mga buzzer ko at saka issues na they are member. You are only member once you sign a membership form and you have the right to demand. Pero ang appointment ko lang without papers. May order yun May order nga pala yun. So, pwede kong i-cancel lahat yung order. Kasi, ang basis ko doon, wala kayo wala nga ako stop Hindi na active Tapos, mag-claim kayo. Although that's part ng unconventional nga natin. Kaya nga unconventional. Kumbaga sa gobyerno, revolution, mabilis ang mga decision. Kaya nga gusto ko nga magkaroon ng honta para lahat ng mga kurap, ako ang magbabastos sa kanila. Kaya yung hiling ko kung sino man ang mamuno sa honta. Huwag mo na yung transition period from Marcos to Duterte. Ganun pa rin yan. Hindi pa rin magbabago ang sistema. Andiyan pa rin yung korupsyon. Kaya nga gusto nga ni dati Pangulong Duterte, revolution, pero hindi niya nagawa. Because ayaw ng tao Kaya hindi ginawa ni Duterte. Ayaw ng tao. Ayaw niya mapaya O ayaw niya magapos. Kasi mala yung approach. So, magaling si Pangulong Duterte sa mga bagay niya. Kaya niyang dalhin ang gobyerno. Ang problema nga lang, ang taong bayan ang tinitingnan niya. Ayaw ng taong bayan. Kasi umatin rin ako dyan sa organization niya. Federal o revolution. Walang nangyari. Kasi ayaw nga ng tao Tapos ngayon, balik tayo dito sa Marcos. Maraming ayaw na kay Marcos. Pero salita lang. Nauna. Sumali na kayo. Puro tayo sa salita. Ano kami ni Baron 83 sa Libingin ng Bayani, April 9. Para i-assist kayo sa gusto nyo mangyari, taong bayan. Kasi alam namin na hindi nyo alam ang gagawin, kaya nandiyan kami mag-assist sa gusto ninyo.
But we are not a leader. We are only assisting on your plan. Ano ang gusto nyo? Nauna. Yung nga panawagan ni Marlica, nauna. Wala naman sa pinadalang tao. O mga vloggers na nauna. Mga followers nauna. Dapat, pag sinabi natin nauna, dapat magpadala kayo ng 10,000 tao kay Marlica. Magpadala siya ng, sabihin natin, 500,000 kasi ang dami niya followers eh. Di ba? Ganun ang sistema. Nauna. Kami nga, hindi ka nagsabi na nauna, pero nandoon kami. Kaya nga na-discourage si Baron 83 eh. I'm sorry for the word of Baron 83. Totoo naman eh. Bakit natin itinatago? Mayroon ba tayong violation? Mayroon ba tayong kasiraan? Totoo naman yung sinasabi natin eh. Bakit natin itago? Kaya nga, hunta muna tayo para lahat ng kurap, bastunin ko. Okay, to recall with, kasi may nagsasabi sa akin, 2 tao, na hindi daw ako nabigyan ng biskwit, ng candy, nagpuputak ako dito. For your information, I am volunteering for Malacanang Access Center because Malacanang Access Center is walang bayad. Kaya sabi ko to sa resume ko, I'm volunteering myself to be a director of Malacanang Center without pay. Nakalagay doon sa resume ko. Without pay. Ang gusto ko lang doon, mabugbog ko lahat yung mga ayaw sumunod kung may complaint. I-request ko sa Pangulo, iparesign yung mga head of offices kung hindi mag-comply sa kanilang responsibility. That is my objective. Uupo ka sa position, wala ka namang ginawa. Nakaupo ka lang ganyan. Natawag kang boss. Hindi naman gumagana yung pagka-boss mo. On papers, okay. But the real action, wala. Ang daming nga sekretary ngayon eh. Hindi ko man lang nakikita ng effort eh. Ang kailangan ng Pangulong, ang kailangan ng Pangulo, kung sino man Pangulo, ang kailangan ng Pangulo, ang mga cabinet secretary, mag-exist pa sila sa kanilang Pangulo. Yun ang hinahanap ng Pangulo. Tinap si Bantag. Nadula siya sa kulungan ng, ano ba yun, Las Piñas ba yun? Basta gano'n sa gawin na yun. Pinatay niya mga Chinese. Naging Bureau of Customs siya. Naging general, from Lieutenant Colonel to 4-star General ng Bucor. Iyon ang hinahanap ng Pangulo. Puposisyon ka dyan, pakuya-kuya-kuy ka lang sa posisyon mo. Lentek na posisyon na yan. Kaya di nagbabago ang Pilipinas. I-appoint ka dyan. Ay, sarap ko, naka-appoint ako dito. Posisyon ko. Pero wala ka namang ginagawa extra effort. Ang kailangan natin sa problema ng bansa, extra effort, hindi yung routine mission o routine function. Ganon ang dapat gagawin natin. If you are designated above the expected, who designate you? Kung ay ni-expect ng nag-appoint sa iyo 8%, what I mean, number 8, 1 to 10, ikaw gawin mong 9 or 10. Ganon ang dapat natin gawin sa bansa kasi lugmok ng ating bagsa dahil sa korupsyon. Dahil sa communism. Isang dahilan yan, communism. Komunista sa bansa, kaya hindi tayo umaangat rin. Dahil sa mga parplang areas, kinakabahan sila, madali ng NPA, madali ng sundalo. Di ba? Ang korupsyon, yan yung nagpapahirap sa atin. Kaya hindi nagagawa ang magandang trabaho, because of corruption. Ganon. Pero ang pinupuntahan ko dito, ang pinupuntahan ko dito mga kasama,
yung POA na pinasubmit tayo na magbigay ng pera, ganyan. Kasi natatanda ko, nasa more or less 2 billion ang request namin para magkaroon kami ng organization training. Hindi na-approve, kaya nagkawalaan mga kasama ko. Hindi na-approve, what I mean? Hindi approve yun. Hindi, walang dumating. Ano? So, dudugtungan ko yan. Kung bakit ako nanggagalit sa galit sa administrasyon na ito. Dahil inaasahan ko na paangatin ang bansang Pilipinas at kikilos. Lalong kumiling ang bansang Pilipinas. Walang direksyon. Sana naman, sa SUNA, may maganda tayong marinig. Now, kung wala tayong magandang marinig sa SUNA, sa darating na SUNA, nasa taong bayan na ang pasyan. Pero sabi ko nga, ayaw ko ng transition period. Kasi yan rin ang pabalik-balik. Ha? Ang dami na nahalal ng presidente, wala rin nagbabago. Nag-revolution tayo, EDSA 1, wala rin pagbabago. Lalo tayo nalugmok. Na yung mga pag-aalsa natin, ano ang nakita natin pag-aalsa? Wala ako nakitang maganda sa pag-aalsa. May nakita lang ako pagbabago na talagang extra yun sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga lang, ang corruption, what I mean, hindi niya rin nakaya. Dahil, yun ang hirap, may utang na loob. Dito kay Marcos, maraming utang na loob, kaya mahirap pigilin ang corruption. Sa drugs naman kay Pangulong Duterte, hindi ko siya masisi kasi pinagtulungan siya ng opposition, pinagtulungan siya ng mga drug lord, pinagtulungan siya ng oligarchs, kaya hindi ko siya masisi sa bagay. At least ginawa niyang effort niya. Now, on this time, yung drugs, hindi man lang naramdaman kung mayroong buwimbira o wala. Tapos naka-checkpoint sila ng 13 billion worth of drugs. Anong nangyari? Drama? Nagkawala na nga yung driver eh. Ano yun? Diyos ko naman. Para naman tayo mga bata nito. Pinagluloko. Okay, so much for that. Hindi pa naman sumusuko ako sa Vanguard of Democracy. Ang nangyayari kasi ngayon sa Vanguard of Democracy, naglo-localize lang ako. Bumababa ako sa municipality para i-maintain ko lang yung Vanguard Democracy. Pero yung mga sinasabi natin by region, by kwan, wala na. Ang natira na lang ngayon by region, yung Region 8 na lagi tumatawag at siya lang nagbigay ng compliance ko nung pinas-admit ko. Other than that, wala. Pero although si Colonel Papa ng Luzon, ito mayroon siya. Dalawa ito. Halos 2 rim yung binigay sa akin mga pangalan. So yun lang yun. Northern Luzon lang yun Kasi ang pumalit sa kanya sa Northern Luzon, the whole Luzon, naghati na lang siya na in-appoint ko si Colonel Satparan. Dahil walang ibang pwedeng humawak. May humahawak pero hanggang na lang doon. Okay. Naka-oversee lang naman dito si Major Saberon, yung my senior. Sino pa yung mga nakikita ko? Si Colonel Cedeño ng Mindanao. So yun lang yun, ang mga naramdaman ko. Wala nang iba. Mayroon sa Bisaya, si Colonel Ayok, Matras. Inapoint ko si General Valdellion, ang daming mga tanong. Hindi na lang siya gumawa sa kanya. Okay, so much for that. Yun lang. Para itong pinupunto ko regarding sa Vanguard of Democracy, history ng Vanguard of Democracy, na nag-failure tayo because of maasa tayo. Kaya ang ginagawa ko na lang, para lang mabuhay ang
ang vanguard of democracy, kung hindi naman nag-i-exist ang mga by region, by local na lang, yung ako mismo nag-organize. Kaya mayroon ako mini-mini na organization. Although, kukunin natin yung approval. So, ito yun, no? Ito yung approval ng Security Exchange Commission. Okay. Ito yun, no? Tapos, yung sinasabi nyo, members book, members book. Tingnan nyo, kung may apat lang yung nakalista, Yan, yan lang ang member na nakalista sa libro. Alam ko sino nakalista dito General Samonte, General Gadot, Colonel Mitran, at saka Colonel Los Bañez ng NCR pala. So yun lang yun ang nakaregistered sa SEC. Okay, so mas for that, saka na lang natin ituloy. Magandang umaga sa ating lahat. So ito, New San Jose Builders Incorporation. I-chat na lang ninyo ako or i-text. My number is 0956. Ito yung mga monthly to na pwede nyo pagpilian at saka kung magkano. 0956-1872-065. I repeat, 0956-1872-065. Okay. Salamat. Good morning sa lahat ng aking mga viewers.